Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Nasa stage tayo na grabe ang pag-decline ng population ng magsasaka. Sino bang gustong mag-inherit sa profesyon na naghihirap ka? Ang initial statement pa lang niya na ang unang tutok daw, nakatutok sa Tubataha, nagulat ako dahil sa walang reasonable course from Subic that will pass through Tubataha. Magtanim ay di biro. Tila ito ang tumanim sa isip ng mga kabataan dahil wala na raw gustong maging magsasaka. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Central Mindanao University, wala na raw interes sa industriya ng agrikultura ang henerasyon ngayon. Habang ang karamihan naman sa mga magsasaka na nag-aararo sa mga bukirin natin, karaniwang nasa edad 55 na. Ang tanong, kung wala nang magtatanim, meron pa kaya tayong aanihin? Mayaman ang Pilipinas sa mga lupaing pang-agrikultura. Katunayan, 14% ng ating gross domestic product ay mula sa sektor ng agrikultura lamang. At ilang libong magsasaka ang umaasa sa trabahong regalo ng sektor na ito para sa kanilang kabuhayan. Gaya na lang ni Mang Freddy. Mahigit 4 na dekada ng magsasaka at 51 taong gulang na si Mang Freddy. 7 araw sa isang linggo kung magtrabaho siya sa lupang ipinamana pa ng kanyang ama. At ang bawat sentimong inaani niya mula sa kanyang sinasaka, inilalaan niya pantustos sa pamilya. Kung kinikita namin dito sa pagsasaka, ay talagang kulang. Pinagtiyagaan kong maghanap ng, kapag nakapagtanim ako, maghanap ako ng trabaho para gagamitin silang baon, pagbili ng ulam. Di na niya iniinda ang makating putik na dumidikit sa balat. Sanay na rin siya sa mahapding sikat ng araw. Lahat daw ay gagawin para wag lang muling maranasan ang pagiging isang kahig isang tuka nilang mag-anak. Mahirap talaga po. Kung minsan hindi kami kumakain ng isang araw, ganoon, yung mga bata lang kumakain. Kumakain sila ng tinapay. Ganun lang. Nagtitis ako. Kaya sa 4 niyang mga anak, ni isa walang tumulad sa kanya bilang magsasaka. Parang ayaw nila yung hirap na dinanas ko, siguro. Dahil sinasabi ko naman sa kanila na mahirap ang magsasaka. Huwag niyo akong tularan. Gusto ko makapagkuhan kayo ng trabaho niyo para hindi kayo mahirapan ka ako naman. Gaya ng mga anak ni Mang Freddy, marami na raw sa mga kabataan ngayon ang wala ng interes sa pagsasaka. Dahil dito, unti-unti nang nauubos ang mga nagtatrabaho sa sektor. At ang natitira, mga gurang na. Sino bang gustong mag-inherit sa profesyon na naghihirap ka? Ayon kay Asik Dante de Lima ng Department of Agriculture, isang global phenomenon na raw ang pagbaba ng bilang ng mga interesadong magtrabaho sa sektor ng agri. Nasa stage tayo na grabe ang pag-decline ng population ng magsasaka. Pero nangyayari din yan 20 years ago sa Amerika, 20 years ago ng Europa. Ilang tayo ang mayroong ganong problema. Katunayan, nag-e-export pa tayo ng mga manggagawa sa agrikultura para matugunan ang kakulangan sa ibang bansa. Halos karamihan ng graduates natin sa agriculture ginagamit sa mga multinational, ginagamit sa ibang bansa. Kulang nga yung support system. Tayong ini-export pero mga simpleng skills, yung tagapitas sa Japan, no? Tagapitas, taga-alaga ng kanilang mga manukan. No? Kasi kinulang na rin sila ng labor force. Sa atin ngayon, no, na kung saan 35% ng labor force, no, ay ina-absorb ng agriculture, malaking kawalan ng administration. Ang pagbaba ng employment rate sa bansa ay dahil daw sa pagbagsak ng bilang ng mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Mula sa 12.4 million noong 2012, nasa 11.8 million na lang ang mga manggagawa dito ngayon. Paano ka mabuhay 40 to 60,000 ang taon? Habang yung 40 to 60,000, isang quarter lang yan dito sa mga IT expert. Na pwede naman yung pag-aralan ng mga anak ng mga magsasaka. Nakakadagdag din ang negatibong pananaw ng mga Pilipino sa agrikultura.
Ang misimpression kasi ng kabataan, ang agrikultura ay isang pagsasaka. Kasi ganun din ang impression nila eh. So, sasabihin nila sa kanilang mga anak, huwag munang kunin ang agrikultura sapagkat yun namang kapitbahay natin na magsasaka. Hindi naman nag-aral yan sa UP para maging magsasaka. Kaya mag-major ka na lang, magpursige ka na lang ng ibang kurso. Pero para kay Dean Angeles, ang pag-aaral ng agrikultura ay posibleng magbukas ng maraming oportunidad para sa mga kabataan. Hindi ko mo ikaw ay nag-aral ng agriculture sa state colleges and universities o dito sa UPLB, ikaw ay isang magiging magsasaka sapagkat ang graduate ng agriculture ay nagiging isang professional agriculturist. Pwede rin siyang maging grower, pwede rin siyang maging isang professional na farmer. Pero bukod dito, pwede rin siyang maging managers, supervisor sa isang relatively big farms. Pwede siyang maging teacher, researchers, consultants, at iba pa. Isa sa mga naniniwala sa oportunidad na yan, ang student leader na si Raymond. Naudyukan lang daw ng kapatid ang pagkuha niya ng kursong Agri-Biotechnology. Nung nandito na ako nung first year, medyo hindi ko talaga alam kung ano ba yung pinasok ko. But then, nung na-experience ko na dito, ang learning kasi ng isang agri-biotech student, hindi lang siya sa classroom. Nag-field works kami and you get to enjoy talaga. You get to see that agriculture in general is not just planting crops or planting fruits. Nabuksan ang mata ng binata sa malaking responsibilidad na nakapataw sa balikat ng isang Pinoy agriculturist. Basically, we do this to feed not only ourselves but the whole nation. Agriculture is nothing na binabasta-basta. Kung magpapatuloy raw ang pagbaba ng bilang ng mga magsasaka, posibleng manganib ang ekonomiya ng bansa, lalo na't napipintong maganap ang tinatawag na One Asian Community, kung saan posibleng sa ibang bansa na aasa ang Pilipinas para sa pagkain. Ang Asia, magiging isang palengke na lang. Wala nang border. Isa yan sa magdudulot na grabing stress ng ating sektor ng magsasaka dahil yung bigas o produkto ng ibang bansa na sobrang mura dahil maganda yung kanilang support system sa kanilang magsasaka papasok sa atin. So paano makipag-compete ang ating magsasaka? So kung palaging lugi na lang ang magsasaka, ang gagawin niya, ibebenta niya ang kanyang lupa at iwanan niya yung kanyang profesyon. Kaya sa ngayon, patuloy munang sasandal ang bansa sa mga tulad ni Mang Freddy. Gusto kong mayroon pa rin magsasaka para mayroon makakain dito sa atin. Kung iwanan mo yung magsasaka, wala nang makakain dito sa atin, mag-aangkat na lang tayo sa ibang bansa, gano'n. Kailangan mayroon pa rin. Mabigat ang dinadala ng nanghihinang balikat ni Mang Freddy, pero pinapasan niya ang responsibilidad. Pero hanggang kailan tayo makakaasa sa mga magsasakang handang magpakain sa buong Pilipinas, habang sila mismo walang nilalaman ang tiyan? Ako po si Renzo Kiko para sa Reaksyon.